Pahingi nga ng pera, Rigor. Natalo ako sa pustahan namin kahapon eh. At yung si Chichay, kung ano-ano na naman ang sinasabi sa akin, sabihin ba namang talunan ako? Natalo ko rin naman siya nung nakarang sugal namin. Umagang-umaga pa lang, yun na ang naririnig ni Janice sa harap ng hapagkainan. Ang sinasabi ng kanyang ina na si Aling Chichay ay kaaway nito sa pagsusugal. Gustong-gusto nitong manalo, lalo na kung si Aling Chichay ang kaharap. Gustong mag-angat ni Janice ng tingin sa kanyang ina, pero natatakot siyang mahuli nito. Kapag nahuhuli siya ni Gina na tumitingin ay nagagalit ito. Hindi naman daw para sa mga tulad nila ang pinag-uusapan ng matatanda. Gina, alam mo namang nag-aaral pa si Janice at ang mga kapatid niya, hindi ba? At alam mo rin kung gaano kahirap ang program na kinuha ni Janice. Masyadong magastos ang hospitality management kaya kailangan niya ng pera para ron. At kung kukunin mo to para sa... Grabe ka naman, Rigor. Parang pera lang aayaw ka pa. Palagi ba ako naghihingi sa inyo ng pera? Palagi ba ako nagsusugal? Ngayon lang naman, Rigor. Saka kapag nanalo naman ako, iuuwi ko naman ang pera sa inyo, ha? Pasinghal na sabi ni Gina. Gustong mapabuntong hininga ni Janice. Sinungaling naman kasi ang kanyang ina. Hindi ito ang unang beses na nanghingi ito ng pera sa kanilang ama. Lahat ng pinangsusugal nito galing sa pinaghirapan ni Rigor. At mas lalong hindi totoo na inuuwi ni Gina ang pera dahil palagi naman itong natatalo. Palaging ubos ang pera nito sa sugal, sa bisyo at kung ano-anong gustong bilhin para sa sarili. Para itong walang pamilya kung mag-isip. Nanghingi ka sa akin ng pera kahapon, Gina. Yan din ang sabi mo sa akin. Pero nasan yung panalo mo ngayon? Natalo ka at wala kang naiuwi na kahit na magkano. Kung hindi lang ako nakauwi ng maaga mula sa paglalako ko ng taho, baka naabutan ko ng walang malay itong mga anak natin dahil wala silang makain. Ni hindi ka umuwi para sa kanila. Alam mong may panggabing tasi si Janice at naiiwan palagi ang mga nakababata niyang kapatid dito. Pero hindi mo naiisip yun. At kasalanan ko pa yan. Di patigilin na lang yung si Janice sa pag-aaral. Puro gastos lang naman ang batang yan. Ni walang kayang gawin na kahit na anong maayos. Nakakatulong ba yung pag-aaral niya rito sa bahay? Di dumito na lang siya at alagaan yung mga kapatid niya. Yun din naman ang ginawa ko dati. Nasa bahay lang ako buong buhay ko bilang bata hanggang sa magdalaga ako. Kayo lang naman itong mga ambisyoso at gustong-gustong umangat. Putol ni Gina sa asawa nitong si Rigor. Hindi makapaniwala si Janice sa kanyang narinig. Gusto niyang umangal. Second year college pa lang siya pero lahat ay ginagawa niya para makapagtapos ng pag-aaral. Ni hindi na nga siya kumakain masyado kapag nasa paaralan para hindi na gumastos pa ang perang ipinapabaon sa kanya. Totoong gusto ni Janice na umangat sa buhay. Gusto niyang umangat hindi para sa sarili, kung hindi para sa kanyang ama at mga kapatid. Para sa kanyang ama na naghihirap maglako ng taho para lang may maipakain sa kanila. Kahit sobrang init, hindi nagrereklamo ang kanyang ama. Wala itong sinabi na kahit ano. Hindi sila pinagsasalitaan ng masama. Gusto lang ni Rigor na maging maayos ang buhay ng mga anak nito. Pa, pasensya na kayo. Promise po, magtatapos ako sa pag-aaral. Wala naman po akong bagsak at mataas din po ang grades ko. Kapag po nakatapos na ako at nakahanap ng trabaho, hindi na po kayo maghihirap. Hindi na po ninyo kailangang maglako ng taho sa araw-araw. Puno ng lungkot na sabi ni Janice sa kanyang ama na bahagyang napangiti. Masaya ako na sinabi mo yan, anak. Pero hindi ko gusto na pinapahirapan mo ang sarili mo. Huwag mong isipin masyado ang sinabi ng mama mo kanina. Ganon talagang isang yun at matalas ang dila. Hindi ko rin alam kung bakit ganon siya, gayong ang gusto ko lang naman ay bigyan kayo ng maayos na buhay. Hindi ko naman kayo hiniling na mabuhay sa mundong ito para pahirapan at bigyan ng sakit. Kaya, ang hirap-hirap para sa akin kapag nakikita ko kayong dumadanas ng gutom dahil lang wala kaming maibigay masyado sa inyo. Pumiyok ang boses ni Rigor habang nagsasalita. Naaawa si Janice sa kanyang ama. Mabait ang kanyang papa, malayong malayo sa ugali ng kanyang ina. Wala rin itong bisyo at hindi nagsusugal. Ang gusto lang nito ay maging magandang buhay nilang magkakapatid. 4 silang magkakapatid. Si Janice ang pinakamatanda. Ang sumunod sa kanya 2 lalaki at ang bunso naman ay babae din. Nasa high school ang 2 lalaki habang elementary naman ang bunso. Hindi naman po mahirap para sa akin ang ginagawa ko pa. Katulad ng kung paano nagagawa niyo pa rin ngumiti kahit sobrang init na habang naglalako kayo ng taho. Ganon din po yun sa akin pa.
Saka narinig ko po na may oportunidad po ang OJT sa US pagdating po namin ng 4th year. Gusto ko po yung pag-ipunan pa. Ang sabi-sabi may allowance at malaki din. Kapag nakapag-ipon po ako, gusto ko sana doon ako makapag-OJT pa. Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo bibiguin ng mga kapatid ko. Pagbubutihin ko pa po hanggang sa hindi nyo na po kailangan magtrabaho para sa amin. Kapag nakapagtapos na ako at nakahanap ng trabaho, ako na po ang bahala sa inyo. Nakangiting sabi ni Janice. Punong-puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Sa pagniting iyon ni Janice, nakaramdam ng lakas muli si Rigor. Kapag nakikita niyang porsigido ang mga anak, mas lalo siyang nabubuhayan na bigyan ng mas magandang buhay ang mga ito. Hindi susuko si Rigor dahil miski ang anak niyang si Janice ay hindi rin sumusuko. Manong Rigor, nandito po kayo ulit! Sigaw ng isa sa mga madalas na bumibili kay Rigor ng taho. Kaagad na natawa si Rigor at ibinaba ang lalagyan ng taho ng kanyang buhat-buhat. Abay, oo naman. Alam ko naghihintay kayo sa akin kaya dapat lang na nandito ako Saka kapag hindi ako pumunta baka sa iba kayo bumili. Hindi ako makakapayag sa ganun. May halong biro sa tono ng boses na sabi ni Rigor. Nako, Manong Rigor, hindi ako bibili sa kahit na sino, no? Kahit tanungin mo po tong mga tropa ko, talagang nagsasabi ako ng totoo. Kapag nga may dumadaan na ibang nagdala ko ng taho, tumatalikod ako Ganun ako kaloyal. Nagtawanan ng lahat dahil sa sinabi nito. Naiiling na lang si Manong Rigor habang tinatanong kung ilan ang bibilhin ng mga ito. Manong, ang init ng panahon ngayon pero naglalako pa rin kayo. Hindi ba pwedeng magpahinga kayo kahit konti? Tanong ng bumili kay Rigor na isang estudyante. Ngumiti naman siya at napailing. Sa totoo lang, hindi pwede. May 4 akong anak, lahat nag-aaral. Yung isa nasa college. Gustong-gusto na tumulong sa akin. Na kung papipiliin ay baka kumuha ng part-time job para lang magastusan ng sarili niya. Pero hindi yun ang gusto kong mangyari para sa kanila. Hindi ko naman sila binuhay para lang pagtrabahuhin. Ngayong nag-aaral pa lang sila, dapat natustusan ko ang mga bagay-bagay na kailangan nila. Responsibilidad ko yun bilang magulang. Kaya dapat ay hindi ko yun ipasa sa anak ko. Sagot ni Rigor na siyang nakaani ng paghanga mula sa nakarinig ng kanyang sagot. Ang swerte naman ho ng anak niyo, Manong Rigor. Ang swerte nila dahil tulad niyo ang tatay nila. Kung lahat ng magulang katulad niyo, panigurado, hindi na nila kailangan pang magdusa. Hindi na nila kailangan mabuhay ng nahihirapan dahil lang sa mga magulang nila. Pinapahirapan ka ba ng mga magulang mo? Tanong ni Manong Rigor sa binata na kanyang kaharap. Nang hindi sumagot ang binata, tinapik ni Manong Rigor ang balikat nito. Pagkatapos, kumuha ulit si Manong Rigor ng bagong serving ng taho. Eto, kahit mahirap ang buhay, wag na wag kang susuko. Kung may tutulong man ako na kahit konti ay lumapit ka sa akin. Susubukan kong tumulong sa'yo kahit paano. Kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Nakakaintinding sabi ni Rigor bago ibinigay ang taho sa binata na siyang hindi agad nakapagsalita. Nagpaalam si Manong Rigor sa binata. Alam ni Rigor na may mga bagay sa buhay na mahirap intindihin. Ngunit ang gusto lang niya ay magpatuloy ang mga taong nasa paligid niya. Dahil darating ang panahon na mababayaran lahat ng paghihirap ng isang tao. Yun ang paniniwala ni Rigor, lalo na kapag nakikita niya ang pagsusumikap ng panganay niyang anak na si Janice. Pa! Nakangiting bungad ni Janice sa kanyang ama nang makita ito sa pinto ng bahay nila. May pagkain na ba kayo? Kumain na kayo? Marahang tanong ni Rigor sa anak na siyang ngumiti at tumango. Nakakain na po kami. Nagluto ako. May mga dilata pa namang naiwan galing sa binili mo kaninang umaga. Kaya yun po ang niluto ko. Nakakain na rin po ang mga kapatid ko. Kayo po. Upo ka na pa. Ako nang bahalang maghugas niyang lagayin mo ng mga taho. Sagot ni Janice at tinulungan ang kanyang ama sa buhat nitong lalagyan ng taho. Hinayaan ni Rigor ang anak sa gusto nitong gawin. Nakangiti si Rigor habang nakatingin kay Janice na hindi nagrereklamo sa buhay na mayroon sila. Imbis na magreklamo, parang sinasabi ni Janice na gusto niyang magtapos para matulungan sila. Nasaan ang mama mo? Umuwi na ba yon? Tanong ni Rigor nang maupo na siya. Kumunot ang noo ni Rigor nang mapansin ang mantsang kulay pula sa mesa. Idinaplis na Rigor ang kamay niya ron at napagtanto na yun ay dugo. Nang muling lingunin ni Rigor ang anak na si Janice, napansin niya ang pagdaing nito. Anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong niya at kaagad na napatayo sa kinauupuan nito.
Mabilis namang napasinghap si Janice at napalingon sa kanyang ama. Pa, kinakabahang sambit ni Janice. Kaagad na sinuri nito ang kanyang kamay. Nakasuot ng long sleeves na kulay itim si Janice, kaya kagad na itinaas ni Rigor ang sleeves at nakita ang malaking sugat niya roon. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka may sugat? At ang lalim nito, dumudugo pa. Pa, hindi naman po masakit. May nabasag po kasi kanina at nadaplisan ako, kaya... Kailan kita tinuruan magsinungaling, Janice? Alam ko kapag nagsisinungaling ka dahil kilala kita, anak. Ni hindi mo ko matingnan ng diretso sa mga mata ko habang nagsasalita ka. Anak, anong nangyari sa'yo? Sino may gawa nito? Tama si Rigor. Hindi matingnan ni Janice ang ama ng diretso sa mga mata nito. Natatakot siya na baka maiyak siya dahil sa takot na kanyang nararamdaman. Si Mama. Lasing si Mama. Hindi ko po siya napigilan kanina. May dala-dala siyang bote at nagwala siya dahil hindi ako nakapagbigay ng pera sa kanya. Nanghingi po siya sa akin para ipangsugal. Natakot po yung mga kapatid ko sa kanya kaya inawat ko siya kaso nagalit lalo. Binasag niya po yung boteng hawak niya at natakot ako na baka masugatan niya ang mga kapatid ko. Kaya hinarang ko po ang sarili ko. Hindi naman po sinasadya ni Mama. Pa, lasing siya. Hindi natapos ni Janice ang sasabihin nang pumatak na ang luha ng kanyang ama. Doon na tuluyang bumigay ang kaninang tapang na pilit binibitbit ni Janice. Lumandas rin ang luha sa kanyang pisngi dahil sa naging pag-iyak ng tatay niya. Pasensya na, hindi ako nakauwi kaagad. Pasensya na anak ko, patawarin mo si Papa. Patawarin mo ko. Naghihinang boses na sabi ni Rigor habang yakap-yakap ang anak sa bisig nito. Kinagabihan, nang umuwi si Gina, agad itong kinumpronta ni Rigor. Anong sabi mo? Galit kaagad na sabi ni Gina sa asawa nito. Simula ngayon, hindi na kita bibigyan ng pera para pang sugal mo. Huwag ka na rin umuwi rito sa atin kung magwawala ka lang naman dahil hindi ka mabigyan ng pera. Nag-aaral ang anak natin pero wala kang nagawang tama kahit na kailan. Sinabi ko na sa'yo na huwag mo silang guguluhin o sasaktan pero anong ginawa mo? Hindi nila responsibilidad na bigyan tayo ng pera, Gina. Tayo ang mga magulang nila. Tayo dapat ang nagbibigay ng mga kailangan nila dahil hindi naman silang nagluwal sa atin. Tayo ang nagdala sa kanila sa mundong ito. Kaya kung hindi mo man magawa yun, umalis ka na lang. Hindi ka nila kailangan. Mahinahong sabi ni Rigor sa kabila ng umuusbong na galit sa kanyang dibdib. Napatawa naman si Gina, hindi makapaniwala sa narinig. Ang kakapal naman ng mga mukha nyo. Parang dahil lang sa pera ganyan na kayo. Oh sige, isaksak nyo sa baga nyo yung pera ninyo. Hindi ko rin kayo kailangan. Mga walang kwenta. Galit na sigaw ni Gina bago ito tumalikod para umalis. Napabuntong hininga na lang si Rigor. Tinitingnan na umalis ang babaeng napili niyang makasama habang buhay. Hindi maintindihan ni Rigor kung bakit ganun ang kanyang asawa, gayong hindi niya naman ito pinababayaan. Papa, nag-away po ba kayo ni Mama ng dahil sa akin? Dahil ba sa nangyari kahapon? Tanong ni Janice habang naglalakad silang dalawa papunta sa paradahan ng jeep. Walang kinalaman sa iyo nangyari kaya huwag mong isipin ang nangyari sa amin, anak. Isipin mo na lang ang pag-aaral mo. Mas mahalaga ang pag-aaral mo kaysa sa amin ng mama mo. Kaya huwag kang masyadong mag-alala. Kung may gusto ka man, sabihin mo sa akin. Lalo na kapag bayarin sa school, ha? Sabi ni Rigor sa anak at marahang hinaplos ang buhok nito. Hindi makangiti si Janice dahil alam niya kung gaano naghihirap ang kanyang papa. Pero wala siyang magawa sa ngayon. Ang tanging magagawa niya lang ay mag-aral ng mabuti upang mapatunayan sa lahat na kaya niyang makapagtapos at umangat. Na may magagawa siya para sa mga ito. Janice, nasa na yung PowerPoint ko? Nagawa mo na ba? Kaagad na napatayo si Janice sa kinauupuan dahil sa pagdating ng kanyang kaklase na nagpagawa sa kanya ng PowerPoint presentation. Hindi lang din naman yun basta-basta dahil binabayaran siya. May kasama na rin yung explanation para maintindihan ng kanyang kaklase. May mga possible questions din na may mga sagot na para kung sakali mang tanungin ito ng guro. Nang maipasa ni Janice ang PowerPoint, kaagad siyang binigyan ng kaklase ng 1,000 piso. Thank you ng sobra. Pasasalamat ni Janice pagkatapos matanggap ang pera. Sa susunod ulit, Janice, ha? Ang talino mo kasi sa ganito at mas nagagawa mo ng maayos. Salamat din. Sagot ng kaklase ni Janice. Yun ang madalas na ginagawa ng dalaga para may pambili siya ng pagkain sa bahay nila.
Minsan ay yun din ang ginagamit niya para may maibayad sa mga school projects. Nang sa gayon, hindi niya na kailangang umungot pa sa kanyang papa. Janice, nakita ko yung papa mo sa labas ng school. Bumili nga ako ng taho niya eh. Sobrang sarap ng gawa niya. Tinanong ko nga si papa mo kung bakit hindi na lang siya pumunta rito sa school natin palagi eh. Balita ng isa sa mga kaklase ni Janice na pumasok sa classroom. Nakangiting tumayo si Janice upang puntahan ang kanyang papa. May ngiti sa mga labi niya dahil sa pagdating ni Rigor. Ngunit ang ngiti ni Janice bahagyang napawi pagkatapos niyang makitang may katandaan niya ng papa. Buhat-buhat ang lalagyan ng taho at pinagpapawisan ng sobra ng dahil sa init. Sumisikip ang dibdib ni Janice sa isiping nagsusumikap si Rigor para sa kanila. Papa! Tawag ni Janice at tumakbo papunta kay Rigor. Kaagad naman itong ngumiti nang makita siya. Oh, lumabas ka pa. Ang init-init oh. Dapat nanatili ka na lang sa loob para makapagpahinga at makapag-aral ka pa. Wala ba kayong quiz at exam? Mabilis na umiling si Janice sa tanong ng kanyang ama. Wala po, Papa. Sagot ni Janice bago inabot ang panyo sa balikat ng kanyang ama para mapunasan ang pawis nito. Dapat hindi ka po naglalako kapag ganitong sobrang init pa. Paano kung magkasakit kayo ng dahil lang dito? Dapat inaalagaan nyo din po ang sarili nyo. Puhunan mo ang katawan mo, kaya kapag may nangyaring masama sa inyo, hindi na kayo makakapaglako, di ba? Marahang saway ni Janice kay Rigor habang patuloy na pinupunasan ang pawis nito. Ayos lang anak, saka maraming bumibili ng taho araw-araw kaya kailangan kong maglako. Saka yung mga nakababata mong kapatid, nag-aaral din. Kahapon lang nanghingi sa akin si Jade ng pera kasi may kailangan silang bayaran pambili raw ng floor walk sa classroom nila. Ang tinutukoy ng ama niyang si Jade ay ang pinakabunso nila na nasa elementary. May extra po ako dito pa. Hindi ko naman nauubos yung mga baon na ibinibigay mo sa akin kaya may naiiwan po. Saka may mga kaklase po ako na nagpapagawa ng project sa akin. Binabayaran po nila ako ng malaki para lang doon. Kapag ganun, pwede ka namang magpahinga kahit isang araw lang. Giit pa ni Janice. Hayaan mo na si Papa anak. Hindi rin ako sanay na palaging nasa bahay. Paniguradong hindi ako magtatagal sa loob ng bahay natin dahil sanay ako na may ginagawa palagi. Saka yung perang nakukuha mo sa paggawa ng mga project na yan, huwag mo nang gastusin sa amin ng mga kapatid mo. Hindi ba't may plano kang mag-OJT sa US? Ipunin mo na lang ang pera mo para sa araw na yon. Nakangiting sagot ng ama ni Janice. Wala nang nagawa ang dalaga. Alam niyang ganun ang gagawin ng kanyang ama. Hindi ito matatahimik ng basta-basta kapag nasa bahay lang ito. Pero gusto lang naman ni Janice na gumaan ang buhay ni Rigor kahit papaano. Hindi niya nakakalimutan ang buhay na yon habang siya ay nag-aaral. Hindi niya rin kinakalimutan ang imahe ng kanyang ama habang naglalako ito. Bakas ang pagod sa mukha nito pero kahit ganon, makikita pa rin ang determinasyon kay Rigor. Hindi yun kinalimutan ni Janice dahil gusto niyang maging gabay iyon para magpatuloy siya sa kanyang buhay. Hala, totoo to ate? Nanlalaki ang mga matang tanong ni Jade sa ate nila na siyang natatawang tumango. Sa wakas, 4th year college na si Janice. 2nd semester na rin at oras na para sa OJT niya. Oo nga, pupunta akong US para sa OJT ko. Hindi ako pinalad sa ipon ko dahil masyadong malaki ang bayarin. Pero nagkaroon naman ako ng sponsor. Handa akong gastusan ng sponsor ko habang nasa US. Nakausap na namin ang kumpanyang pag-OJT-han ko doon at nabayaran na rin ng sponsor ko ang mga kailangang bayaran para sa paglipad ko papunta sa US. Ngiti-ngiti na sagot ni Janice. Kapag nandun ako, gagawin ko ang lahat para makaipon ako lalo ng pera. Sabi ng company, okay lang daw kahit kumuha ko ng 2nd at 3rd job doon. Kaya, yun ang bala kong gawin. Para kapag pauwi na ako, may mabili ako para sa inyo. Gusto nyo ba yon? Dagdag pa ni Janice. Ang galing yan ate. Gusto ko rin pumunta sa US para sa OJT ko. Pag-iipunan ko rin po ang pagiging OJT ko para makapunta ako doon. Pero sana magkaroon din ako ng sponsor tulad mo ate. Promise, hindi rin po ako susuko. Mag-aaral ako ng mabuti. Dapat lang nagawin nyo yan. Itaguyod natin ang sarili natin para kapag nakapagtapos na tayo, hindi na kailangan pang maglako ni Papa ng taho. Pwede na rin tayong bumili ng lupa at magpagawa ng mas maayos na bahay. Nang sa ganon, hindi na tayo nagsisiksikan dito. Ibibili rin natin si Papa ng TV para maaliw siya habang nasa bahay lang. Tapos, punuin natin ng groceries ang kusina para kahit nasa bahay lang buong araw, hindi na natin kailangan pang problemahin kung anong lulutuin nating pagkain. Di tulad ngayon, lagi na lang tayong kulang sa pagkain.
Napangiti si Rigor habang nakikinig sa mga anak. Papasok pa lang sana si Rigor sa loob ng bahay nila nang marinig niya ang pag-uusap ng mga ito. Sobra pa sa salitang saya ang nararamdaman ni Rigor dahil sa kanyang mga anak na kahit kailan hindi sumuko sa pagsubok sa buhay. Mag-iingat ka ron ha, naiintindihan mo ba? Huwag kang magpapalipas ng gutom. Kumain ka palagi sa tamang oras at huwag mo rin masyadong i-pressure ang sarili mo. Huwag mong hahayaan ang sarili mo na mapahamak kapag naagrabyado ka at alam mo na ikaw ang tama magsumbong ka. Huwag mong kikimkimin ang lahat. Naiintindihan mo ba yon? Sunod-sunod na sabi ni Rigor sa kanyang anak na siyang tumatango-tango. Pa, mag-iingat ka rin dito. Mag-ingat ka po ng sobra. Sabihan mo po sila Jade, si James at si Jam-Jam kapag may masakit sa katawan mo. Kapag sumasakit ang likod, sabihin mo po agad para mahilot po nila. Huwag rin pong kinikimkim ang lahat dahil hindi ka naman po nag-iisa dito. May kasama ka pa po, Papa, okay? Nangingilid ang mga luha sa mga mata na paalala ni Janice sa ama na siyang pinipigilan na rin ang sariling maiyak dahil sa mga nangyayari. Sobrang proud na proud si Papa sa'yo, anak. Sobrang saya ko dahil sa naabot mo. Kahit saan ka mapunta, magiging masaya pa rin ako sa'yo dahil anak kita. Dahil nakita ko kung gaano ka nagsusumika para makapagtapos ng pag-aaral. Kaya wag mong alalahanin si Papa. Magiging matatag ako para sa inyo. Hindi mo kailangang mag-alala dahil kaya ko pa namang lumaban. Kaya pa ng Papa nyo. Mabilis na niyakap ni Janice ang ama sa sinabi nito. Pumatak ang mga luha niya dahil sa emosyon na nararamdaman. Masakit sa dibdib ang sinabi ni Rigor pero sobrang saya niya dahil ito ang naging ama niya sa buhay niya ngayon. Sobrang saya ni Janice na binigyan siya ng ama na katulad ni Rigor na kahit iniwan sila ni Gina, nagiging matatag pa rin ito para sa kanila. Salamat po ng sobra, Papa. Salamat po dahil hindi mo kami iniwan kahit kailan. Salamat dahil sa kabila ng lahat, nanatili ka po sa tabi namin. Minamahal mo po kaming mga anak mo. Binuhay mo po kami at itinaguyod. Hindi mo kami binigo. Salamat dahil kahit sobrang init ng panahon o kahit bumabaha, hindi ka tumigil sa paglalako ng taho. Hindi ka tumigil para sa amin. Papa, ikaw ang pinakamamahal ko. Hindi rin ako sumuko dahil alam ko na nakatingin ka sa akin sa bawat hakbang ko. Alam ko na kung madadapa man ako, nandyan ka para tulungan akong muli na tumayo. Papa, ikaw ang superhero ko. Buong pusong sabi ni Janice sa kaniyang papa habang nakayakap dito. Pangako, Papa, tutuparin ko lahat ng sinabi ko noon. Nabawasan man ang pamilya natin, hindi naman nababawasan ang pagmamahal na nasa loob nun. Kaya wag po kayong mag-alala dahil walang magbabago na kahit na ano. At pagkatapos ng lahat ng to, matutupad na rin po lahat ng mga gusto natin sa buhay. Dahil hindi tayo sumuko, dahil nagpapakatatag tayo sa kabila ng lahat, dahil ginagawa po natin ang makakaya natin. Sabi nga nila, all our hard works will be paid off, Papa. Yun ang huling sabi ni Janice bago siya tuluyang pumasok sa loob ng airport. Kumaway si Janice bilang pamamaalam sa kanyang tatay. Pinunasan niyang mga luha sa mga mata at mas lalong nakaramdam ng tapang para sa bagay na kanyang kahaharapin. Hindi pa rin nakakalimutan ni Janice nang minsan siyang magising ng maaga. Hinahanda ng papa niya ang mga tahong ilalako nito. Sinubukan ni Janice na buhatin yon pero hindi niya mabuhat sa sobrang bigat. Ganon kabigat ang palaging binubuhat nito habang naglalako. Pero kahit kailan ay hindi ito nagreklamo. Hindi ito nawawala ng ngiti sa mga labi. Pangako, hindi rin mawawala ang ngiti sa mga labi ko. Hindi rin ako susuko tulad mo, Papa. Nakangiting bulong ni Janice sa kanyang sarili. Mabilis na lumipas ang 6 na buwan. OMG, ate! Tili ng kapatid niyang babae nang makita siya nito habang hila-hila ang maleta. Ano ka ba? Para namang 10 taon tayong hindi nagkita. Umalis lang ako papuntang ibang bansa ng 6 na buwan. Natatawang sabi ni Janice sa kapatid na kaagad siyang niyakap. Sumunod din agad sina James at Jam-Jam. Ginulo pa ni Janice ang buhok ng mga kapatid na kaagad umangal. 3 buwan lang dapat si Janice sa US pero nakahanap siya ng trabaho habang naroon kaya nanatili muna siya. Dahilan para makapag-ipon siya ng pera kahit papaano. Miski kanyang allowance, tinipid niya para maipadala niya sa pamilya habang nasa ibang bansa pa. Nasaan ang papa? Tanong agad ni Janice sa mga kapatid at lumingalinga sa paligid para hanapin ito. Mabilis na napayuko ang mga kapatid ni Janice na siyang ikinakaba niya. Sa buong 6 na buwan na pananatili sa ibang bansa, hindi nawala sa isipan niya si Rigor.
Palagi niyang iniisip kung nakakakain ba ito sa tamang oras o kung nakakapagpahinga ba ito ng maayos. Hindi matahimik ang isipan ni Janice araw-araw dahil gusto niyang maging maayos palagi ang kanyang ama. Nagkasakit si Papa, ate. Ilang araw na rin siyang nakaratay sa kama. Ayaw niya kasing dalhin namin siya sa ospital. Pinilit namin siya pero hindi siya pumayag. Nag-aalala na rin kami ng sobra sa kanya, ate. Baka... Hindi na pinatapos pa ni Janice ang kapatid na si Jade sa pagsasalita at agad siyang kumilos. Mabilis niyang inaya ang mga ito para makauwi na. Punong-puno ng pag-aalala ang puso ni Janice kaya hindi siya mapakali. Gusto niya nang makauwi at makita ang kalagayan nito. Nang makarating si Janice sa bahay nila, kaagad siyang tumakbo at iniwan ang kanyang mga kapatid. Sa pagbukas ni Janice sa pinto ng kanilang maliit na bahay, kaagad sumalubong sa kanya ang dilim, hanggang sa biglang bumukas ang ilaw, kasabay ng pagsabog ng isang confetti. Surprise! Malakas na sabi ni Rigor na siyang malawak ang ngiti pagkakita sa kanyang anak na si Janice. Papa! Nanginig ang boses niya dahil sa ginawa nito. Narinig ni Janice ang tawanan mula sa kanyang likod. Boses yon ng mga kapatid niyang kapapasok lang. Ay nako, tignan niyo ang ate niyo. Sabi ko naman sa inyo, huwag niyong ituloy ang mga plano niyong yon. Mas lalo niyo lang pinakabang ate niyo. Naiiling na reklamo ni Rigor sa tatlo niyang anak na mas lalo pang tumawa. Pero kita mo, Papa, ang bilis ng galaw ni ate. Effective kasi hindi niya naisip na may surprise pala sa loob. Sagot naman ng kapatid niyang si Jamjam. Akmang sasagot pa si Rigor nang dambahin siya ni Janice ng yakap. Natigilan ito sa nangyari at dahan-dahang niyakap pabalik ang panganay niyang babae. Anong problema, anak? Natakot ba kita? Marahang tanong ni Rigor na siyang umiling-iling pero kalaunan ay tumango. I miss you, Papa. I miss you po ng sobra. Naluluhang sabi ni Janice sa ama habang may ngiti sa mga labi nito. Namiss din kita, anak. Kumusta sa US? Nakita mo bang presidente nila? Mula sa pag-iyak, natawa si Janice sa naging tanong nito. Yun madalas ang sinasabi ni Janice nung bata pa siya. Gusto niyang makita ang presidente ng US para makapagpa-autograph. Hindi niya akalain na naalala pa rin yun ng kanyang papa sa kabila ng katandaan nito. Kayo talaga, akala ko kung anong nangyari. Sobra akong nag-alala. Sa susunod, wag ganun ang ibungad niyo sa akin, ha? Saka, ano naman kung walang surprise? Ang importante, nandito kayong lahat sa tabi ko. Mas gusto ko na kasama ko kayong lahat kaysa may pa-sorpresa pa. Tsaka hindi nyo naman kailangan ng bonggang surprise at pagkain. Mas kailangan ko kayo. Sabi ni Janice sa kanyang pamilya at niyakap palalo ang kanyang papa. Si ate talaga iyakin? Umalis na noon iyakin tapos bumalik iyakin pa rin. Nako ate, hindi ka na nagbago. Umiiling na sabi ni Jade at nangaasar pa. Nauwi sa kwentuhan si Rigor, Janice at ang kanyang mga kapatid. Kinumusta niyang mga ginagawa ng mga ito habang wala siya. Tinanong din ni Janice ang papa niya kung tumigil man lang ba ito sa paglalako, pero natatawa itong umiling at sumagot. Ang nanay niyang si Gina, hindi na umuwi pa sa kanila simula nang umalis ito. Nakipaghiwalay na rin ng tuluyan si Rigor. Wala na silang narinig pa mula rito. Hindi na rin naman masyadong nalulungkot si Janice dahil kontento na siya sa pagmamahal at aruga na ibinibigay ng kanilang papa. Hindi ko kayang tumigil sa paglalako kahit isang beses lang sa isang araw. Kasi baka mamiss ako ng mga customer ko. Nakangiting sabi pa ni Rigor. Napailing naman si Janice. Bahala ka, Papa. Basta kapag nakabili na ako ng lupa at nakapagpatayo ng bahay, palagi ka na lang sa bahay. Manonood ka ng TV ron at hindi ka magugutom kasi pupunuin namin ang pagkain ng kusina. Hindi mo na rin kailangang problemahin ng tungkol sa pera dahil bibigyan ka namin. May mga trabaho na kami niyan at ang iba patapos na sa college. Sabi ni Janice na siyang ikinangiti naman ni Rigor. Hindi pumasok sa isipan ni Rigor na darating ang araw na magiging ganito ka-mature mag-isip ang kanyang mga anak. Parang kailan lang noong dinadala niya pa si Janice sa amusement park dahil umiiyak ito. Parang kailan lang noong narinig ni Rigor si Janice na binabasa ang speech nito tungkol sa tatay nito na nagtitinda ng taho. Ang tatay kong tindero ng taho. Nakangiting nagbaw si Janice bago muling nag-angat ng tingin kay Rigor. Ang tatay kong tindero ng taho,
Isa siyang magiting na tindero. Mga pagsubok tulad ng init ng araw ay walang kalaban-laban sa kanya. Ang tatay kong tindero ng taho, matapang, malakas at walang inuurungan. Ang tatay kong tindero ng taho ay binubuhay kami. Hindi kami pinababayaan at lahat ng gusto namin ay ibinibigay niya. Ang tatay ko ay palaging may ngiti sa mga labi sa tuwing nagtitinda. Mabait sa lahat at kahit sino ay hindi niya tinitingnan ng may panghuhusga. Ang tatay ko ang superhero ng buhay naming lahat. Siya ay patuloy na hahangaan at mamahalin ko habang ako'y nabubuhay. Ang alaalang yon ay hindi mawala sa isipan ni Rigor. Nakatatak pa rin sa isipan niya ang imahe ni Janice nung bata pa ito. At ngayon, muling nakita ni Rigor ang kanyang anak. Muling magsasalita si Janice para sa lahat. At sa pagkakataon na to, walang mapaglagyan ng sayang nararamdaman ni Rigor. Hindi ko lubos maisip na darating ang araw na tatayo ako sa harap na to. I've been admiring the people who have been in the stage, in this platform for years at hindi kailanman pumasok sa isipan ko na ako ang susunod na tatayo rito. To become a magna cum laude is really something. When I started this journey, what I aimed was only something simple. To finish my studies and to find work para lang mabigyan ng magandang buhay ang ama ko na mag-isang kaming itinataguyod sa buhay. As you all know, ang ama ko ang madalas na naglalako ng taho sa labas ng school. I can still remember the days wherein my classmate would call me saying na masarap daw ang taho ni Papa. Of course, si Papa na yan. Nagtawanan ang lahat sa sinabing yun ni Janice. Si Papa ang buhay ko. Hindi ko maisip ang buhay na wala si Papa sa tabi ko. He guided me sa lahat ng desisyon ko sa buhay. Sinuportahan niya ako. Kapag sa tingin ko'y mahirap ang isang bagay, palagi siyang tumatabi sa akin. He would tell me that life is hard but worth it. Na kung susuko ako kaagad ay paano ko makikita ang nasa dulo. Paano kung ang nasa dulo ay sobrang gandang kalangitan ng mga bituin. Well, I want to ask my father right now. Ito bang tinutukoy mo, Papa? Because it is truly beautiful to be up here, telling these people how we both made it despite the harsh circumstances. Nangilid ang luha sa mga mata ni Rigor nang mula sa pagtingin sa mga tao, lumipat ang tingin ni Janice sa kanya. Ngumiti si Janice sa kanyang papa at tumango si Rigor. May ngiti sa mga labi ni Rigor na tumango siya. My father said yes. Ito palang tinutukoy niyang magandang kalangitan ng bituin. It is truly dazzling to see ourselves shining beyond our expectations. To see ourselves brimming with so much light that no other people could trample it. My fellow classmates and to all that are present here, gusto ko lang tanungin sa inyo, have you ever thanked your parents? Those loving parents who never give up on you, or to those who became your parents when your actual parents abandoned you? Ipinakita niyo ba sa kanila na sapat sila kung anong meron sila? Ipinadama niyo ba sa kanila na karapat-dapat sila? Na mahal niyo sila at pinapahalagahan niyo sila? If not, then ngayon pa lang ay sana maipakita niyo yon. Sana mayakap niyo ang mga magulang niyo na hindi kayo iniwan, na hindi kayo kahit kailan binigo sa buhay ninyo. Thank them for giving birth to you, for giving life to you, and for their never-ending support to you. Mahalin niyo sila ng higit pa sa kaya niyong ibigay dahil nararapat lang yun para sa kanila. Naging emosyonal ang graduation speech ni Janice. Lahat ng mga graduate nung oras na yon, tumayo sa kinauupuan nila para lang magpasalamat sa mga taong itinaguyod sila at hindi sila iniwan mula sa simula. Nakangiting bumaba si Janice at niyakap din ng kanyang ama na sobrang proud sa lahat ng narating niya sa buhay. Congratulations, ate! Sabay-sabay na sabi ng tatlong nakababatang kapatid ni Janice sa kanya. Nakangiti naman siya nagpasalamat at isa-isang niyakap ang mga ito. Ito nang simula ng lahat. Pagkatapos nito, bibili na ako ng lupa. May nakalaan na ring pera para sa bahay natin. Magtatayo tayo ng negosyo natin. Nakaipon ako ng sapat na pera para makapagsimula ng negosyo dahil sa trabaho ko habang nandun ako sa US. Huwag kayong mag-alala. May mga investors na ako, kaya hindi tayo mahihirapan. At syempre, nagpatulong ako sa negosyo kong to. May mga naging kaibigan ako sa US na handa akong bigyan ng advice para sa gusto kong gawin. Kapag nagtagumpay ito, hindi rin magtatagal magiging maayos din ang buhay natin. Nakangiting sabi ni Janice sa kanyang pamilya. Kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral, ate, tutulungan rin kita dyan sa gusto mo.
Pero syempre, dapat may sweldo rin ako kasi magtatrabaho ako niya ng maayos. Natawa si Janice sa sinabi ng kapatid niyang si Jamjam. Aba, pwede ang gusto mo. Pero syempre, kung may mas maganda kayong opportunity, gusto ko na dun muna kayo. Huwag kayong basta-bastang mananatili lang sa isang bagay dahil lang gusto nyong makatulong. Isipin nyo rin ang gusto nyo at syempre ang mas malaking sweldo. Ayaw nyo yon? Kapag may malaking sweldo kayo, mas makakatulong kayo sa akin. Mabibili natin lahat ng dapat bilhin para sa magiging bahay natin. Mas mabibigyan din natin si Papa ng maayos na buhay. Hindi ba, Papa? Baling ni Janice sa kanyang ama at paglingon niya'y nakatulog na pala ito sa kinauupuan. Napangiti si Janice sa nakita. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na hindi muna naglako ang papa niya ng taho para lang masamahan siya sa kanyang graduation. Tumayo si Janice sa kinauupuan bago nilapitan ng ama. Salamat pa, hindi mo kami sinukuan. Bulong ni Janice bago marahang hinaplos ang buhok nito. Mabilis na lumipas ang 6 na taon. Taho! Taho! Sigaw ni Rigor habang nililibot ang buong amusement park. May ngiti sa labi ni Rigor sa kabila ng init at pawis sa kanyang mukha. Taho nga po! Sigaw ng isang babae habang pilit na pinapatahan ng umiiyak nitong anak. Ay nako, bakit naman umiiyak yung batang yan? Dapat hindi ka umiiyak. Pumapait ang taho kapag iniiyakan. Marahang sabi ni Rigor sa bata na siya agad natigilan. Gusto mo bang pumait ang taho mo? Nakangiti pang tanong ni Rigor sa bata na siyang kaagad na umiling. Hindi na po ako iiyak. Gusto ko po ng matamis na taho, Manong. Nakanguso nitong sagot. Tama yan, huwag ka nang umiyak. Huwag mo ring pasakitin ang ulo ng mama mo, okay? Dapat, minamahal mong mama mo kasi heto siya at handa kang bilhan ng isang masarap na taho. Akmang magbabayad ang ginang nang umiling si Rigor. Huwag na. Masaya akong may mabait kang anak. Regalo ko na yan sa kanya. Tura ni Rigor, hindi naman nagpumilit ang ginang at nagpasalamat lang. Sa kabilang banda, may nakakita sa pagtataho ni Rigor. May 2 itong anak na kasakasama. Kita nyo yan? Kapag hindi kayo nakinig sa akin at kapag hindi kayo nag-aral ng maayos, magiging katulad kayo ng matandang yan. Habang buhay kayong magtitinda lang ng taho. Asik nito sa mga anak na kasama. Wala naman pong masama sa pagtitinda ng taho, Mama. Masarap nga po ang taho eh. Tikman niyo po, Mama, at mapapawaw po kayo. Sagot ng anak nito na sinang-ayunan naman ng isang kapatid. Nako, ewan ko sa inyo. Dapat nagsisipag kayo para umangat. Kasi kapag hindi, magiging kasing hirap kayo ng taong yan. Kung gusto nyong maging mahirap palagi ay bahala na kayo. Basta ako, ayoko ng anak na nagtitinda lang ng taho sa gilid-gilid. Muling asik ng ginang at taas noong inismeran ang walang kamalay-malay na si Manong Rigor. Habang nasa ganong sitwasyon, biglang may dumating na 3 lalaking nakaitim na tila pagod na pagod dahil hinihingal pa ng sobra pagkatigil nito sa harap ni Rigor. Sir, nahanap na namin kayo. Bakit naman kayo naglalako na naman, sir? Ang sabi naman sa inyo, kung may gusto kayong gawin, sabihin nyo lang sa amin. Kaagad na sabi ng isang lalaki. Alam ko kasing pipigilan nyo lang ako. Saka ilang buwan na akong hindi naglalako ng taho. Namiss kong gawin ang bagay na to. Saka, sino bang nag-utos sa inyong sundan ako kahit saan? Naiiling na sagot ni Rigor sa mga tauhan nila. Si Madam CEO po, sir. Kapag nalaman ni Madam na pinapagod nyo na naman ang sarili nyo, paniguradong pag-agalitan ka nun. Hindi ka namin matutulungan, sir, kapag nagsimula nang magsalita si Madam. Napabuntong hininga si Rigor sa narinig. 6 na taon na rin simula nang graduate ang anak niyang si Janice. Naging matagumpay ang pagpapatayo nito ng negosyo at ngayon, lumaki na ang kumpanya sa loob lamang ng 5 taon. Ang balak nilang bahay na ipapatayo, naging mansyon na. At noon, ang nirerentahan nilang lupa, kanila na talaga. Pwede nyo namang sabihin na nasa mansyon lang ako buong araw at nanonood ng TV. Saka alam nyo ba na mapapagod lang ako habang nakaupo? Kailangan ko rin na may ginagawa at nakakatamad ang umupo at manood lang ng pelikula palagi. Giit ni Rigor pero alam niyang kahit siya ay walang magagawa laban sa panganay niyang anak na babae. Umuwi na lang tayo, sir. Tatawagin ko ng driver para makauwi na tayo. Kinuha ng isa sa mga guard ang buhat-buhat ni Rigor na lalagyan ng mga taho. Hindi rin nagtagal, may tumigil na limited edition na kulay itim na BMW sa harap ni Rigor. Kaagad siyang pinagbuksan ng pinto ng isa sa mga gwardya. Habang nangyayari yon, hindi makapaniwala ang kanina lang ay nang mamaliit na ginang kay Manong Rigor.
Mama, nakakayaman po palang maglako ng taho? Inosenteng tanong ng isa sa mga anak nito na siyang nakita rin ang nangyari. Tara na, umuwi na tayo. Nauutal na sabi ng ginang at nauna pang maglakad papalayo dahil sa sobrang hiyang nararamdaman. Kahit ito ay hindi rin makapaniwala sa nakita. Hindi naman kasi alam ng ginang na ang matandang nagtitinda ng taho ay isang mayaman na ngayon at may anak na isang CEO. Yun ang nakamit ng pagsusumikap ni Rigor at Janice. Ikaw Papa, nalaman ko kanina may ginawa ka. Naniningkit ang mga mata na sabi ni Janice pagkatapos maupo sa hapagkainan. Akala siguro ni Papa, hindi malalaman ni ate dahil hindi naman nagsusumbong yung mga gwardya niya. Naku Papa, si ate ba bang pagtataguan mo ng sekreto? Naiiling na sabi ni Jamjam sa ama nila. Papa, kung gusto mo naman maglako ay pwede ka namang magsabi sa akin. Kukuha ako ng magagamit mong sidecar sa paglalako mo at may mga tauhan naman tayo na pwedeng ipag-drive ka. Nang sa ganun, hindi ka masyadong mahirapan at mainitan. Marahang sabi ni Janice kay Rigor. Pero gusto ko ang naglalakad anak. Saka gusto ko rin yung nararamdaman ko ang bigat ng mga nilalako ko. Matagal na rin simula nung huli akong naglako kaya namimiss ko ng kaunti mga anak ko. Saka nakakapagod yung palaging pag-upo ko sa sofa para lang manood ng pelikula. Nakangusong sabi ni Rigor. Kung ganun pa, gawin mo kung anong gusto mo. May mga bagay ka ba na gustong gawin noon? Yung mga bagay na hindi mo nagawa kasi wala kang panahon para gawin yon. At dahil na rin wala kang sapat na pera para doon. Kung meron man, yun ang gawin mo ngayon. Maging masaya ka Papa. Nandito kaming mga anak mo para suportahan ka sa lahat ng gusto mo. Hindi mo na kailangan mag-alala pa. Hindi mo na kailangan maglako araw-araw para sa amin. Mahinahong sabi ni Janice at inabot ang kamay ng ama para hawakan iyon. Hindi lang ako sanay. Simula nang umangat ang negosyo mo, hindi na ako nakapaglako. Kasi gusto mo magpahinga lang ako. Minsan nga lang ako nagnanakaw ng oras para makapaglako eh. Lahat ay napangiti sa sinabi ni Rigor. Alam nila kung gaano kagusto ng ama nila ang maglako ng taho. Hindi lang yun ang bagay na pinagkukuhanan nila ng pera. Dahil yun din ang naging daan para makilala si Rigor ng maraming tao na binigyan niya ng inspirasyon para magpatuloy. Naging maingay ang hapagkainan habang sabay-sabay silang kumakain. Nagkwentuhan pa ang magkakapatid at nag-usap tungkol sa mga balak nila sa buhay hanggang sa matapos silang kumain. Si Janice ay kaagad na nagpaiwan sa hapagkainan para ligpitin ang mga pinagkainan nila. Kahit ang yaman-yaman na natin, hindi mo pa rin talaga nakakalimutang ligpitin ang mga pinagkainan nating lahat. Nakangiting sabi ni Rigor pagkatapos makita ang ginagawa ng panganay niyang anak. Nasanay lang po Papa. Noon palagi kaming magkakapatid ang naiiwan sa bahay kapag Sabado at Linggo. Wala si Mama noon dahil palaging nasa sugal at ikaw naman naglalako ng taho. Alam ko na kailangan kong matuto at gawin ang mga bagay ng ako lang. Kaya tinuruan kong sarili ko hanggang nasanay na po ako. Miski ang kilos kong ito nadala ko rin nun sa US, hindi ko malimut-limutan kahit anong gawin ko Papa. Kusang gumagalaw ang mga kamay at paa ko na tila ba nakaimprinta na sa buong pagkatao ko ang lahat. Sagot ni Janice sa ama habang patuloy siya sa kanyang ginagawa. Ganon din naman ang nangyayari sa akin anak. Ganon din para sa akin ang paglalako ng taho. Nasanay na ako maglako nun, kaya hindi ko rin malimut-limutan. Hinahanap ng katawan ko. Lalo na dahil itong paglalako ko ng taho ang naging daan para marating natin ang buhay natin ngayon. Kaya kahit nakapikit man ako, kayang-gaya kong gawin ang paglalako ng taho. Yan ang buhay ko noon anak. Kahit pilitin ko man ang sarili ko na kalimutan ang bagay na yon, hindi ko yun basta-bastang magagawa. Napalingon si Janice sa kaniyang ama. Kapansin-pansin na matanda ng ama ni Janice, kaya gusto niya itong magpahinga. Kapansin-pansin na matanda na si Rigor, kaya kahit papaano ay gusto niya itong makapagpahinga. Masaya po ba kayo? Masaya ba kayo Papa kapag naglalako ka ng taho? Tanong ni Janice at nang matamis na ngumiti si Rigor, kasabay ng pagtango nito, nakaramdam si Janice ng gaan sa kanyang dibdib. Masaya rin ako kapag masaya ka Papa. Kaya sige, papayagan kitang maglako. Basta kapag pagod ka na, tumigil ka na muna. Magpahinga ka at kapag maayos ka na ulit, pwede mo na ulit gawin ang gusto mo. Nakangiting sabi ni Janice na siyang ikinalaki ng mata ni Rigor hanggang sa natatawa itong yumakap sa kanya. The best ka talaga anak ko, sabi pa ni Rigor. Tinulungan ni Rigor si Janice na matapos sa ginagawa nito.
Nagkwentuhan pang dalawa at hindi mawala sa mga labi nila ang matamis na ngiti. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na sa kabila ng hirap ng buhay, kung patuloy tayong magsisikap at hindi mawawalan ng pag-asa, maaari tayong umangat at matupad ang ating pangarap. Hindi madaling marating ang tugatog ng tagumpay, pero kung magpapatuloy tayo patungo sa ating mga pangarap, siguradong yon ay ating makakamtan sa tamang panahon. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.